na parang maliliit. Yung kinila na malalaki. Nilalagay talaga yung sa shoulder. Malalaki ang kinila. Eliakim was going to be given the key of the house of David. The king's key. Verse 20 sabi niya, so she shall open and none will shut. And he shall shut, no one will open. Bakit? Si Eliakim kasi had the key to the treasures of King Hezekiah. Yung si Eliakim na niya, siya lang ang may key doon sa treasure. Yung may treasure ang bawat king, mayroon silang treasure chamber. Siya lang ang may access doon. Si Eliakim. He was the king's treasurer. He was the only one who could open and close the sanctuary. Yan nyo kasi ginamit ito ni Christ. Sabi niya, I open, no one can shut. I shut, no one can open. Tingnan natin yung antitype, no? Okay, antitype. Alam niyo yung sabihin nito, antitype? Hindi yung katulad anti-Kristo, no? Antitype, yung sabihin nito, pag galing ng old, may kita mo sa new, antitype tawag doon. Pag new, nakita mo sa old, type ang tawag doon. No? Pag ano? Kunyari si Eliakim, sa lumang tipan siya, di ba? Tapos, makikita mo na yung nangyayari kay Eliakim, mangyayari kay Kristo, ang tawag doon, antitype. No? Pero pag yung sinabi ni Christ, nangyari kay Eliakim, ang tawag doon, type. Kaya hindi po yan, hindi po yung anti na, anti-type. Holding the key. By referring to the ancient statement, so kinukot ni Jesus Christ yung Isaiah 22. Binalikan ni Lord yung word, antitype, no? Sabi rito, Christ is calling Himself the antitype of Eliakim. Sabi ni Lord, ako mismo yun. Ako yung parang Eliakim. Ang pagkakaiba lang namin, tinan nyo, type denotes an Old Testament picture that finds its fulfillment in the New Testament. Counterpart. Antitype denotes the New Testament counterpart of the Old Testament picture. Okay? Nakakuha ninyo? Baliktaran lang, no? Type check antitype. As Eliakim had the key to unlock the treasures of the earthly kingdom, Jesus has the key to unlock the treasures of the heavenly kingdom. Okay? Ang hawak ni Jesus Christ is yung treasures ng heaven. Okay? He opens the door and no one can shut. When He shut it, no one can open it. Christ is the great antitype of Eliakim. He has the key to truth, holiness, opportunity, service, testimony, salvation, etc., etc., etc. So, na kay Christ lahat, and I have the key. I am the key, sabi mo. I hold the key of David. Lahat ng treasure. Gusto mo na lahat ng treasure? Si Christ dapat na sa'yo. Pag nasa iyo si Jesus Christ, lahat ng key na sa'yo. Gusto mo ng kapayapaan, nasa Jesus. Gusto mo ng kaginawaan, nasa Jesus. Lahat ng blessing na kay Christ, Ephesians 1:3, nakalagay yun. No? Ephesians 1:3. No man comes to the Father except by me, sabi ni Lord. Why? He has the key, and He is the key. Jesus Christ, He has the key, And He is the key. He is the key. So, ang pinakasusi talaga natin si Jesus. At pilolit. So, pag si Lord ang naging susi mo sa lahat ng bagay, kapayapaan kapatid, madali mo hanapin. Kanina nga ako sumasamba ko. Ang na-imagine mo kanina. Sabi ko, first time ko sumamba ng gano'n. Sabi ko, yung mayakap ako kay Lord kanina. Sabi ko, nung yayakapin ko na si Lord sa press, di ba nag-pray kayo, nag-worship? Parang gusto mo, niyayakap mo rin si Lord. Minsan, ang lit-lit niya, pwede mo siya yakapin. Maya-maya, laki-laki niya na, hindi mo na siya mayakap, di ba? Sabi ko, Lord, gusto ko yakapin si Lord, Jesus Christ naman. Sabi ko, Lord, yayakapin. Tapos nakita ko yung cause ni Lord, puro dugo, yung kanyang body. Sabi ko, but I love you, Lord. You give your life sa alam mo, hindi ko maintindihan yung nangyari sa katawang Panginoon mo. Kaya siguro ako ng siguro sa akin. Sabi ko, Lord, tapos yung glory, makita ko yung glory mo, Lord. Biglang nawala yung dugo-dugo na yun. Tapos yung full glory mo, Lord. Parang hindi ka makayakap sa isang duguan, di ba? Tumutulog dugo, tapos iyakapin mo. Sabi ko, I love you. I love you, you are my God. Pagkaroon mo yung glory mo, makita ko, hindi na yun.
Hindi yung body na marumit. It's glorious, kapatid. It's a glorious God. Yun ang parang sabi ko, Jesus Christ is really yung key ng presence, ng peace, ng love, ng joy. Lahat-lahat ang doon. Sana lumipad kayo lagi doon. No? I pray na pag solo ka, yakapin mo si Lord. Yakapin mo si God the Father. Yakapin mo Holy Spirit. Andun lahat ng sagot, kapatid. No? Matutuwa ka sa'yo mo, liliit ang problema sa mundo. Para bang sana makapag sa mundo. Hindi ko po ma-explain sa inyo yung presence na yun. It's hard to explain sa inyo, but I pray, go there. Amen? Libre yung lugar na yun. Pumunta kayo lagi sa presensya ng Lord. Di ba, Mami? Amen? Sobra pa. Hindi mo siya ma-explain kasi wala siya explanation. No? Hindi mo ma-explain. Umiyak at matawa. Para si Mami, tinan nyo. Tawa ng tawa si Mami. Pabata na pabata. Presensya. Pero sa presence ka, you will be filled with joy. Overflowing. No? He has the key. Number 2, opening the door. To the church at Philadelphia and to any church, Christ assures that only He opens and closes every door. Tinan nyo, kanina sabi, I'm the key. But I'm also the one who opened door. Tinan mo, siya yung key. Pero siya rin yung nagbubukas. Hindi mo naman sin. Siya rin yung door. He holds the key and He holds the door. He is the one closing and opening the door. Hawak nga ni Lord lahat eh. He opens and closes every door opportunity for salvation of service. The key is the symbol of sovereign authority and ultimate power. Key yan. Symbol yan. Pag may, di ba, kung minsan pag pinapakita mo, hawak mo susi. Di ba? Alam nilang, hawak mo yung kunyari, kung kotse yan, di ka makakapasok. Kung bahay yan, di pwede. Key. Symbol of authority and ultimate power. At ang key natin, sino? Jesus Christ. Huwag mo kung basta-basta yung sinabi ko. Si Lord nagbibigay ng word na to. At alam kong sinasabi niya sa akin. Para sa kaya yung relationship mo kay Lord, pag yan ay very, very close, kapatid. Pag sinabi mo, yun na yun. Yun na yun. May value yung word. Hindi siya magpo-fall down. Kapatid. Pag punong-puno ka ng Jesus Christ, pag sinabi mo, yun na yun. Pag punong-puno ka nila. Amen? Amen. Kaya dapat ang bukambig natin si Lord, 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 Lord. Kaharap mo, Panginoon na rin. Nabibiglas nga ako sa mga nagpipray. May mga nagpipray kung minsan, please na bless ako. Yung kung sino mga kapatid na yun. Walang prayer, walang puklat. Kahit siya, tapos pa nagpray ko. Panginoon, Lord, Lord. Siguro isang istansa, mga 10 Lord ang binanggit mo. Sino ba? Siya tayo pa nagpipray. Lord, I love you, Lord. I love you, Lord. Tinatawag pag nag-pray kasi tinatawag mo si Lord. Nagbibigay ng words. Sabihin, outflow ng heart yun. Pag bigyan ng respect mo kay Lord, lagi mong babagitin yung pangalan. O yung maraming Lord, presence, Panginoon, Panginoon. Ay, alam mo, puno talaga yung mga yan, kapatid. Okay, sabi rito. So, let's go to the door. In heaven, tingnan natin. God is opening door in heaven, no? In Revelation 5, ito, may background na tayo ng konti, no? Naka-Revelation 5 na tayo. Christ did not open an actual door. Okay, alam naman natin, hindi naman talaga door yung binubuksan ni Lord, no? He opened a book sa heaven. In verse 1, sabi niya sa 5:1, God hold in His hand a book with 7 seals. Ito explain ko sa inyo kasi dadaanan natin yung Jeremiah para sa book na ito, no? Yung seal. Nung nakita kasi ni John, si God the Father, nung dinal siya ng Spirit ni Lord, dun sa heaven, nakita niya sa Ancient of Days, si God the Father mismo, ang tawag sa kanya Ancient of Days. Nakita niya siya sa throne, sa heaven. Sabi, may hawak siyang seal. Seal, sabi niyo, parang diplomat. Na paikot-ikot. Tapos may tali yun, kapatid.
hawak ni Gadaba, nakita ni John, sabi niya, nakita ko yung Ancient of Days. May hawak siyang seal. Tapos wala man lang worthy na mag-open ng books. Kaya iyak siyang iyak sa heaven. Tapos sabi ko doon, wala akong makitang worthy. O sumisigaw yung angel, meron bang worthy dyan? Walang sumagot. Si Moses, wala. Kahit sila Abraham, wala. Sila Paul, wala. Mga angel, wala. Kaya iyak siya nag-iyak. Sabi niya, wala man lang open mag-worthy na. Nakita niya yung Lamb of God, si Jesus Christ. Kinuha yung seal. Kasi alam niyo kung anong laman ng seal na yun? Malalaman niyo sa October. Kasi nandun Pupunta yung... sila bubuksan nila. Nandun lahat yung title deeds. Sila pala magbubukas. Title deeds yun. Everything is there. Kaya pag nabasa mo yun at alam mo yung kapatid, secure na secure Walang ka. ka-absent sa October, ha? Walang absent sa October. So, binuksan ni Lord yung seal, sabi niya rito, no? He opened a book. God holds inside the book with 7 seals. In that book, it's the unfolding of the terrible times of tribulation. The angel asked, who is worthy to open the scroll and to loose its seal? Sino ba ang pwede magbukas nun? Wala. Verse 3 and 5, sabi niya John said, no one in heaven, no one on earth, under the earth was able to open the scroll, neither to look on it. Kaya nga sabi niya, iyak ako ng iyak, because no man was found worthy to open and read the scroll, neither to look on it. And one of the elders said to me, do not weep. Behold, the lion of the tribe of Judah, the root of David, had prevailed to open the scroll. Who is the Lion of Judah? Jesus He Christ. can open and no man in the universe can open. Siya lang yung nakapag-open doon. At anong laman ng pastor? Sa October. October. So pag-aralan po natin yung laman ng seal na yun. All of the seal. Nababasa nyo na yun, pero in details, yung pati yung sa Father, yung kung paano yung seal ginagawa. Sa time ni Jeremiah, meron yun. Maintindihan nyo lahat yun. Kung bakit ganun na lang yung iyak ng angel. Ni John sa heaven. So, punta na po tayo sa earth, no? Sa October pa naman yung heaven. Punta tayo sa earth. You say, what do those verses mean? Sa, yung sinasabi, I will open door that no one can shut. Sabi ni Lord, the door to God is opened by Jesus Christ. Tignan nyo, sa lupa, kapatid ha? Guhitan nyo to. Satan and all his angels cannot shut it. When God opens a door of a church by causing it to grow, Satan cannot stop him. Pag sinabi ni Lord, if I open the church, no one can close. Amen. Kahit sino pang magaling yan, wala kong sasara. Kaya tinan yung word niya. I will build my Church. and the gates of hell Shall not not prevail. prevail. Okay, pag-explain niya po ito kung nanonood ko ninyo. And the gates of hell will not prevail. Kasi tinuro ko na po ito minsan sa inyo. Tatanungin ko lang po kung naunawaan niyo po ito. Anong ibig sabihin po nito? I will build my church and the gates of hell. Ito, the gates of hell will not prevail. Ano ibig sabihin po nito? Minsan dinaanan ko na ito sa inyo. Ano ibig sabihin? Yung gates ng hell, hindi mag-prevail sa iyo. Ano ibig sabihin nito? Power ng masama. Lahat yata kayo absent kung kinamit. Mga absent ako. Sabi ni Lord, sabi niya, and you are Peter, you are the rock. Diba? Sabi ni Lord, and upon this church, sabi ni Lord, upon this church, sa akin. Nag-illustration pa pala kayo. Illustration pa ako, di ba? I will build my church. Sabi ni Lord, and the gates of hell cannot prevail against this. Ano yung sabihin ni Lord? Yung glorified body ba yun? Hindi naman. Kahit Gates of ano. hell. Kalimutan na talaga. Hindi. Kahit ano man. Yung gawa ng kaaway will not prevail. Paano yun? Kahit ano man Bigyan ko ng example. Nag- Itong isang tao ito ay addict. Oo, nag-illustration niya sa pastor. Addict siya. Hawak siya ng lahat ng diablo. Nilagyan ng gate. Di siya di ba ang addict, ang hirap mas mabago yung buhay niya? Parang sa tingin na marami, hindi na mababago yan. Puro demonyo na nakaano dyan eh. Talaga nga naman, kasi
malalaking gate ng devil yung kinulog doon. Paano di siya makalabas doon? Ang sabi ni Lord,